Let us read Isaiah chapter 50, verses 4 and 5 sa New King James Version. The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, nor did I turn away. Makadto kita sa First Division. Ato nabasa sa verse 4 sa inyo Bible kag sa aton PowerPoint. Ang verse 4 kag verse 5 were the reference to the personal training of the Messiah. Personal training of the Messiah. The Holy Spirit, the Messiah while on earth claimed to speak only what God has given him to speak. Repeat after me. The Messiah while on earth claimed to speak only what God has given him to speak. Amo ning pinaka tahom sa prophetic nga message, hindi lang sa gibasa nga chapter 53 nga gitawag messianic prophecy, pero ini related ni ang chapter 50. Imo makita related di sa messianic prophecy. Kagdayon gipahayag diri nga ang perfection hindi nag-una sa iya ginahimo. Ang perfection nag-una sa iya gihambal. Gitraining siya being a human. Kinahanglan mo undergo siya training, kag ang pinaka the best nga training nga gihatag sa amay paagi sa gawom sa balang espiritu amo ang paghambal in season. Sa isakto nga season. Amo na nga ang Luke chapter, ang isa sa mga chapter sa Luke nagpaintindi nga din imo makita iya si Jesus nagtubo dira sa lawas kag nagtubo siya sa kaalam. May mga tao sa sining nga kalibutan nagtubo ang lawas pero way nagtubo ang kaalam sa paghambal sa isakto. Everybody say amen. When you form an attachment to the personality of Jesus Christ, being your Savior, interbinehan gid sa Ginoo hindi lang ang imo hunahuna. Interbinehan sa Ginoo hindi lang ang imo aksyon. Interbinehan sa Ginoo ang imo gitawag paghambal. Tungod kay ang hambal ni Solomon, one of the wisest man in his generation, nagsiling siya, life and death is in the power of the tongue. Ang gitawag ya kabuhi kag kamatayon ara sa gahom sa imo dila. Amo na nga imo makita kung imo tanawon dire, makita nimo dire nga din ang una nga gitrain sa amay pagi sa gawom sa balang espiritu ang paghambal ni Jesus being a predicted Messiah from the Old Testament. Malantaw ta sa teksto. Paano naton probahon eh? Ano ang hambal sa teksto? Makadto kita sa San Juan Kapitulo 7, versikulo 16. Basahon na ton. Nagsiling si Jesus sa ila. Kugunta, ang mga ginatudlo ko sa inyo, wala maghalin sa akon, kundi naghalin sa amay nga nagpadala sa akon. Ang pulong sa pagtudlo nga nagagawa sa iya baba, way ni nagahalin siya kaugalingon, nagahalin ni sa amay nga nagpadala siya. Plapakan na ito na Ginoo. Paano magtudlo si Ginisos? Paagi siya gihambal kagdayon, 4 ka recorded nga din imo makita magsusulat, nag-record siya gihambal. Nagpabilin ang iya ginhambal hantod karon, tugkay ang iya ginhambal kag gitudlo, wala naghalin siya ko galing kundi naghalin sa amay. Palakpakan nato na Ginoo. Pagkanto kita sa second example. Biblical example. Gani nagsiling si Jesus sa ila, kung ibayaw na ako,
nga anak sang tao, mahibaluan na ninyong ako gali amo ang Kristo. Sabi pa niya, kung ibayo, if I will be lifted up, and at the time that I will draw men unto me, mahibalaan ninyo ko nga ako ang Misaya, amo si Kristo. Sa sina nga tion, ang hambal diriya, sa sina nga tion, mahibaluan man ninyo nga ang tanan nga akon ginahimo, kag ginasugid. Wala sing iban kundi ang mga butang nga ginapahimo o ginapasugid sa akon amay sa akon. Dito sa isa ka translation, ang tanan nga gipahambal, ang gihambal na kon, gihambal ko ni, kag ginasugid ko ni sa inyo, tungod kay ang amay, naghambal ini una sa akon. Amo na yung pinakatahom sa kabuhi ni Kinisos. Nga, siling pa ni James, anong hambal ni James? Ang perfection. Kung ang isa ka tao, makapugong si adila sa paghambal sing malain, hingpit na siya nga tao. Entonces, ang gid sa perfection, ang gitawag standard of perfection, hindi lang sa imo ginhimo, kundi paagi sa imo ginhambal. Mahibalan, nga din imo makita iya, kulang-kulang ka, sa gitawag ya, why ka nag-journey to perfection tungo kay why nimo ginakorreksyon ang imo ginahambal. To kay mga tao nga diin going to perfection, striving for perfection, nagatinguha na siya nga diin iya gitog pugnan ang iya dila sa paghambal sing malain. To kay ang iya dila imo makita iya kamatayon kag kabuhi ara sa gawom sa dila. Hallelujah. Dayon kon padayonon naton, makadto kita sa dungag. Anong hambal dere? Sahon na ton. Wala mo nagustuhan, tunugon ta, wala mo nagustuhan nagkalain-lain nga klase sa mga halad. Wala ka nagpangayo sa mga halad nga sinunog kag halad sa pagkatinlo. Sa baylo ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sin. Natawag na niyo? Ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo. Dayon ano ang sugpon? Makadto kita sa example bala. Ining gitawag paghambal nga isakto kag paghambal nga hindi isakto. The science ang neurology amo ning sinsya, gusto na kon nga mahibal-an ninyo ni tugod kay hindi ko ka-plaster sa inyo sa correct nga gitawag nga plastada sa isa ka gitawag matuod nga natabo sa kabuhi isa ka gitawag nga pastor nga nakamimbro hapit 1 milyon. Dr. Yong Gitso sa gitawag sa South Korea. Ini nga sinsya, the science of nervous system and the health and disease. Maghambal ka ni neurology, nagpaintindi na nga related na sinsya na nga nagatuon sa nervous system kag dayon sa maay nga panglawas kag sa gitawag balatian. The branch of medicine dealing with all aspect of nervous system. Ano ning nervous system? Imo makita ang nervous system amo ning mga ara sa imong nerve, mga ugat mo nga diin imo makita kung kaisa kundi ni ma-arrange mo producer ni restlessness. Amo nang restless ka, ang easy ka, kag fretful ka, mabalakon ka, pinmi ka makulbaan, kag hindi ka mapahamtang. Kag gakuluraton ka kung hindi may sakit ka sa nervyos. Dayon, ang nagtuon sini gitawag ang nagtuon sini ang neurologist, the physician specializing in the diagnosis and treatment of the disease of the nervous system. Amo ning gatuon, magambal gani ka neurologist, nagpaintindi na nga imo makita gitun-an mo, especially ning mga salahon, mga humok makulbaan, humok nga gitawag hindi mapahamtang, restless sa ila kabuhi. Dayon, isa ka interview, matuod nga interview ni, it is true to life story. Hindi ni kahimo-himo lang tungo kay what we need is reality. One morning, when I was eating breakfast with one of the Korea's leading neurosurgeons, siyong gitso, naghambal sa iya libro sa Fourth Dimension,
nga din imo makita isa ka tion sina namahaw siya upod sa pinaka-espesyalista nga neurologist sa Korea. Dayon, nagsiling, who was telling me about various medical findings on the operation of the brain. Imo makita ang specialize sining mga neurologists, imo makita ang operation of the brain. Siling pa niya, Dr. Cho, did you know that the speech center, ang speech center, ang sentro sa imo ginahambal, in the brain, rolls over all the nerves. Ang imo ginhambal, imo makita, amo na nag-rolls all over your nerves. Amo na nagkuhan sa imo makaugatan, mga kusog-kusog sa imo, sa sulod sa imo. Dahil imo makita, siling pa ni Dr. Yung Gitso, as we continue sining kuhan. According to our recent findings in neurology, the speech center in the brain has total dominion over all the other nerves. Ini ko nung imo ginahambal, nga amo ang gitawag speech center sa imo utok, amo ning total dominion sa tanan nimo nga kaugatan nga dalagan sa imo lawas. Kagdayon anong hambal diri? Siling pa niya, Dr. Yung Gitso, nagsiling, then I love seeing. Kadlawan si Dr. Yung Gitso. Siling si Dr. Yung Gitso, I have known that for a long, long time. Doktor, nakahibalo na ko, dugay na nga panahon. Way pa na ni mo ginhambal, nahibalaan ko na. Siling ang neurologist, siling sa neurologist, how did you know that? Ano ni mo paghibalo na? Siling pa niya, in the world of neurology, these are new findings. Ano mo paghibalo na nga sa science of neurology, being a neurologist, amo ning pinakalitis nga finding nga nadiskubrihan. Sila ni Dr. Yung Gitso. Anong hambal ni Dr. Yung Gitso? I replied that I learned it from Dr. James. Nahibalaan ko na gihambal na ni Dr. James. Siling ang neurologist. Who is this Dr. James? Sino ni si Dr. James? He asked. He was one of the famous doctor in the biblical times nearly 2,000 years ago. Siling sa ini si Dr. James, imo makita yang imo makita siling pa ni Yung Gitso, imo makita one of the famous doctor in the biblical times nearly 2,000 years ago. I replied that in this book, chapter 3, the first few verses, siling pa niya, sa libro niya sa gitawag James chapter 3, sa pila ka mga verses, nagsiling siya. Dr. James clearly defines the activity and importance of the tongue. Si Dr. James nagsiling, imo makita siya libro sa gitawag sa kapitulo 3, imo makita iya defines an activity and importance of the tongue. Our speech center. Abi ba lang anong sa neurologist, neurosurgeon, was completely amazed. Siling ang neurosurgeon, does the Bible really find about this? Siling si Yung Gitso, yes, I answered. The tongue is the least member of the body, but can bridle the whole body. Gamay lang ang imo dila, pero ini nag-ukupar sa kabug-usan mo nga pagkatao. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, your tongue, your speech can build and destroy. Ang imo ginhambal, makaguba na, kag makatukod na. Because sa imo dila, there is an element of death and life. Everybody say, as Christian, we must be careful to speak in season. Makato kita sa imo makita iya nga giano sini ang hambal ni Solomon, tandaan na to ni. May tagsa kation
ang tanan nga buluhaton sa tagsakation, sa tanan nga buluhaton diri sa kalibutan. There is a season for everything. There is a purpose in everything. Palakpakan na ito na Ginoo. May purpose. Kagdayon, kinalang mahibalo ka. Nga din ang imo paghambal, ang imo pangunahuna, ang imo binuhatan, nag-upod na sa sinang purpose. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, kung hindi ka mahibalo, if you are not wise enough to know the biblical revelation, posible nga ang imo ginhambal contradictory sa purpose sa Ginoo sa imo kabuhi. Amo ganin ang aton ginhambalan nga imo makita sa nagligad nga din ang imo ginhambal out of your relationship with Jesus. Out of your relationship with Jesus. Tukay ang kalabanan nga sala sa aton ginhambal, ang sala naton tanan, imo makita nagguwa na sa relasyon naton kay Kristo Jesus. Nagguwa na sa principle sa paghigugma. Nagguwa na sa prinsipul sa kaluoy. Nagguwa na sa atong baba ang hindi na maluluyon nga hambal. Ang masakit nga hambal, ang makapahalit nga hambal, nga hindi na maka-encourage, bisan pa sa nagapamati. Muna nga, dayon anong versikulo 7? Anong hambal ni Solomon? Basahon na ito. May tion sa paghipos, kag may tion man sa paghambal. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang nakadiferensya sa aton kung hindi tabuligan sa Ginoo, ang tion sa paghipos, naghambal ta, kag ang tion sa paghambal, naghipos ta. One of the greatest pope of history, Pope Gregory XIII, the pope who knows how to pope. Sa gamay na kon nga library, I have a record of one of his classic nga libro nga gitawag ya Counseling. Amo nang ginagamit sa mga kardinal hangtod karon, amo nang ginagamit sa mga pare nga diin ginatamda na because as a counseling manual. Isa sa gitawag pinakakamatuuran sa sini nga libro as I read this book. Siling pa ni Pope Gregory XIII, siling pa niya, as a servant of God, you must be aware nga din sa sining duha ka kamatuoran. Base kung imo mahambal ang hindi ginapahambal sa Dios. Everybody say amen. Base kung ang hindi ipahambal sa Dios imo ginahambal. Kag base ang gipahambal sa Dios way nimo ginahambal. Ito siling pa ni Solomon, may tion sa paghipos, may tion sa paghambal. There is a season for everything. Ang word nga season dito sa English version, nagpaintindi, may panahon gid nga insakto. Una nga dito sa Prayer Mountain, permi ko gina-motivate sa aton mga utod dito sa yutay na to nga gitawag talamnan sa humay, nga din, mapasigunda ta brad. Matanom ta, iko hindi na. Diri sa sini nga lugar, ang season diri amo ni nga diin matanom ta iniro tungod kay maani tating init. Amo nang season. Dayon imo makita damo ang gabayulit sa season. Nagtanom sila kakaron na budlayan sila sa pag-ani kay adlaw gabi ang ulan. Ito si there is a season for everything. Amo na pasalamat nga season karon sa pagsimba, palakpakan nato na Ginoo. Kung wala ka diri diin ka, are you out of season? Season karon sa pag-ambit sa tinapay kag sa bino. Kung wala ka diri, you are out of season. Okay sa mo ni. Ang aton ideal person is Jesus. Huwag na taiban nga mapresentar pa. Entonces, kung magguwa ta sa perimeter, sa karakter ni Jesus, sa iya paghambal, siya pagginawi, siya panguna-una, pwede ka kasiling ka Kristohanon ka, pero out ka sa season sa gitawag iya, gihambal sa Ginoo, sono sa pulong sa Dios. Then makadto kita. Siling pa niya, ang Ginoo nga gamhanan, nagtudlo sa akon kung ano ang akon ihambal. Dayon, agud mapabakod ko ang mga ginakapoy. Damo sa aton nga dihin imo makita ang ginakapoy matiwas eh. Damo sa aton ang ginakapoy ma-discourage.
Kay balubla ka mo makauturan, nga kung ikaw ya matuod nga Kristohanon, you are the comfort and encouragement sa mga tao mula sa Ginoo. Pagka na ito na Ginoo. Especially sa imo paghambal. Especially sa imo binuhatan. At the time that you meet people, imo makita, they will be encouraged by you. Kung ikaw isa ka Kristohanon nga pag ara kaya, daw ginakulbaan ng mga tao, you must be aware. Huwag pagkakasulod sa sisod sa Diyos. Kaya kung nagapati nga, kung ara ka, imo makita iya. Palangga ka sa mga tao, tungog kayo, ang mga tao iya, desire to hear something from you. Palapakan na ito na Ginoo. Dayon, kung imo tanawon dire, sa tagsa kaaga, diyan mo lang sa tagsa kaaga, ginatagan niya ako sing handom sa pagpamati siyang ginatudlo sa ako. Nga makahambal si isakto. Nga makahambal siya. Kay imo sa tagsa kaaga. Ginatagan niya ako sing handom sa pagpamati siyang ginatudlo. Ito siya ang imo inughambal sa sinangadlaw, there must be a preparation because Christianity, one of the sanity of Christianity is preparation. May mga tao karon nga nagpakilimo sa dalan. May mga tao karon nga imo makita daw hindi na kakaon. May mga tao karon nga imo makita iya nga mga tigulang nga dinara na sa lansangan. What's the problem? Pareha sila may kamot. Pareha sila may tiil. Yatagan sila sa Ginoo sa tanan. Ang problema is the word preparation. Sa batanon pa, way nagprepara. Patuyang. Wala gatinguha. Kagdayon. Tungod kay kung kulang kasi preparasyon, someday you will suffer the consequences. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa Ginoo siya, ang training saya is the word preparation. Repeat after me. Preparation. Dayon imo makita bisan ng langit. Pasili ka, gusto ko magkanto sa langit. Imo makita langit, isa na ka lugar sa mga tao nga nagpreparar. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Kay ang dito sa langit ya, ang hari dito sa langit, imo makita amo nang napatay gilubong kag nabanhaw. Kag dayon ang gusto iupod niya, amo ning mga tao nga nagkilala sa iya kamatayon paagi sa pagkaon sa tinapay kag pag-inom sa kopa. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Amo na nga kinala mahibalutas sini. Wala tabla na. Pagkasiling ka, hindi makukahambal sing maayo. Base kon, may depikto kasi ni. May depikto kasi ni. Siguro imo makita iya, nagahandom ka sa pagpamati, sa gitudlo, pero may sugpo ni. I am not rebellious. Waay ko sa sugpon sa, siguro sa versikulo 6 ni, siling pa niya, waay ko nagrebilde, waay ko nagbato sa gitudlo mo sa ako. Amo na kung isa ka tao tudluan kag hindi lang siya magbato, hindi lang siya pirme mag-question, imo makita may posibilidad gid nga makahangop siya. Versikulo 5. Imo makita ang Misaya amo nimo. Tungod kay way siya nagbato. He was not rebellious. He absorbed every teaching nga gitudlo sa Ginoo sa kasiaga. Ang Ginoo nga gamhanan naghatag sa akon sing paghangop. Kay wala ako magsupak o kung magpalagyo sa iya. Palakpakan na to na Ginoo sa niya. Ito says nga, hindi pinali nga naggitudloan ka. Hindi ka magtinikal nga may gitudlo sa imo. Ang pinali nga ang gitudlo, gituman mo. Palakpakan na to na Ginoo sa niya. To kay damo ang gitudlo, damo na ta nahibalan, pero imo makita continually, unceasingly, ginasupak na to ang gitudlo. Wala ito plus King James Version, the Lord has opened my ear. Tiyaw mo na, kung ang Ginoo gali magtudlo, abrihan niya ang imo pamatinan. Gusto niya nga, magpuli kakaroon nga abirto ang imo palamatinan. Amo na nga panulaya, imo makita sa tudluan ka, imo makita, there is a rebellious spirit, nga di imo makita, ginapugngan mo ang imo
ang imo palamatinan. During the time of Stephen, sadra nga ginbato siya, ginpatay siya, imo makita isa nagwali siya. Imo makita sa gitog buhat kapitulo 7, ang mga tao nga nagapamati, ila gilipnan ang ilang mga dalungan, agud hindi sila makabati sa mensahe ni Stephen. Tukay ang ilahandong patyon gid si Stephen. Nagpaintindi nga, imo makita, ang Ginoo ya, God has opened my ear, ang Ginoo abris akong palamatinan. Pila sa aton rin giabrihan sa Ginoo nga palamatinan, at sa puno kamot. Hindi magtinikal. Pasalamat ka nga giabrihan. Kay damo sa mga tao nga di nakabati, way napusli ang iyagi pamatian. Iya gina-question ang iyagi pamatian. Iya gina-question. Kagdayon, siya pag-question, he will pay the consequences. Sabi mo lang, kung question noon na ito, magsapir ta sinimo. Nga, amuning gitaw gateway to perfection. Sa abrihan ang imo palamatinan. Sabi mo lang, kung kaisa, kung di gani abrihan sa Ginoo, huwag kita mahangpan. Di ta abrihan sa Ginoo, ang atong palamatinan, magawa ta pamangkuton ta, ano man dito, brad? Amo malang gihapon. Nga, I really convinced, even as a preacher, even as your pastor, nga nagapamati ka mo sa akon, pero hindi ko kasiguro nga gahampang ka mo sa inyo panguna-una. Akon bata, nag-Bible study kami sa aga. Gitawag iya nga, imo makita iya nga kwan. Parte sa gitawag di parable of the sower. Parte sa binhi, parte sa lisok. Sabi mo lang, namati siya. Pero sa namangkot ko, ano gani nga liso ta? Isya tay, lisos nangka. Nga, nagkaon siya nangka, sinang gitawag yung gabi mo. Ito sis, okupado ang iyang pangunahuna. Amo na nga, imo makita ang hambal sa Biblia, imo makita every stronghold will be broken. Palpakan na ito na ginawa. Ito na nga, kung hindi na maguba nga mentalidad, hindi na maguba. Padayon ka nga rebelyo sa mga butang imo na pamatian. Imo gitumanon ang imo kaugalingon. Kagdayon someday, one of the greatest regret of life nga din imo makita, pahibaloon ka sa Ginoo sa mga na-leave behind mo nga gitudlo sa Ginoo nga way nimo talupangda. Palakpakan na to na Ginoo. Si Pilato, sabi mo lang, gitudloan sa Ginoo. Akong gisunod sa history, sa church history, anong natabo kay Pilato after kaginlansang ang Ginoo? He was demoted. He was demoted being a governor. Kagdayan nang enslave siya, kagdayan isa sa gitawag disipulo ni Ginoo si Judas Thaddeus. Ginbakal siya nga ginapos dito sa Spain being a slave kag ginabaligya sa Tianggian. Nga iya gisikway ang kamatuoran. Plagpakan nato na Ginoo. Dira na ang kamatuoran si atubangan, iya gisikway and he paid the consequences. Dito lang. I was not rebellious, nor did I turn away. Waay ko nagbiya. Amo ni ang Ginoo. Masilika, paano ko makahambal sing mayo? What you need is preparation. And the preparation has two elements. To listen to the teaching and the instruction of the Word of God, and to obey and not rebellious and not turn away of what God has instructed us. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga makasustenir siya. Amo na nga makasustenir siya. Makasustenir siya sa kabudlayan. Makasustenir siya sa kabudlayan. Makasustenir siya. Depressed, he was weakened morning by morning. Hindi ko nga pulo nga nagsiling, ginapukaw ko sa kasiaga. He weakens my ear to hear as they learn, as a disciple, as a servant. Amo ka din na ang topic that ang uluhan si the obedient servant.
ang matinumanon nga alagad. Imo makita, to hear as they learn refers to the fact that God healed immediately and constantly communication of the servant. Constantly communicating. Padayon nga nag-communicate. Ito says, waay bugto ang communication. Sa kasiaga, waay bugto ang communication. Not enlightening with occasionally as he did to the prophets. Si Jesus, hindi ni para sa propeta. Ang propeta, imo makita, ginapadamgo ang propeta, ginhatagan bisyon, imo makita, may gitawag lull moment, may gap. Pero si Jesus, laini, lataw na, morning by morning, palakpakan na to, kasi aga, as he did to the prophets by dreams and vision, but continually whispering in his ear. Pirmi siya na kapatid. Muna makasiling ka nga nakasustenir man siya sa cross. Nga nakasustenir siya. Basahon na ito ang teksto, sugpunan ta ang versikulo 5, hantod sa 9. Sabi mo lang, sa sining katapusan sa kapananutod kagabihan, what you need is the thorough knowledge about the Word of God. Kung di gani turo ang imo knowledge, tuntuhon ka, intuon ka, ilaron ka. Pero kung turo ang imo knowledge, makadlaw ka na lang because ang tanan nga nagakatabo sa sining nga kalibutan, ari sa pulong sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo siya. Ano ang sa versikulo 6? Ari na? Isakto nga paghambal, isakto nga pagpamati, isakto nga pagtuman. Sa piring, gintaya ko ang akong likod sa mga naghahanot sa akon. Everybody say, gintaya ko. Sa panahon nga din, gindakop siya. Imo makita iya. Makita na ton nga ginhanot siya. Kag ang naghanot sa iya, hindi ilahog-lahog nga Romano, profesional nga manughanot. Ano ni profesional nga manughanot? Kalkulado na nga paghanot dira sa gitog Via Dolorosa, binlan na jutay nga kabuhi hangtod ilansan sa cross. Amo na nga kung imo lang taon dira sa gitawag ilang taon nimo sa church history, imo makita ang gitawag ang putik, may mga gaway to. Nga ina nga gaway gisugpunan sing mga matalom nga gitawag iron. Nga diin nga paghanot ya gakakanlat ang likod sa gihanot. Amo na nga kung imo lang taon si Jesus, hindi ka nakaklaro nga tao. Nga ang giduso nga gitawag ya, ang giduso nga korona nga tunukon nga nagpailig sa dugo kag ang hanot sa likod, hindi nimo malahog-lahogan. May mga version nga nagsiling nga di mo makita dayong saka ni Jesus sa cross. Hayag na ang gitawag ya ang filament bala daw kuan sa iya tinai. Gakakanlat. Hindi na nimo napuro na sa dugo. Amo kini ang atong selebrasyon dugo. Tug kay gihandom naton ini nga gitawag sakripisyo. Hindi ni masunod ya. Hindi ni masunod. Inang kasunod-sunod dira sa panahon sa Semana Santa, kuan na ya. Hindi nakakuha 1/2. Nga, gintaya kong akong likod sa mga nagahanot sa akon, kag ang akong guya sa mga nagagabot sa akong bungot. Abi mo lang specific ning akon mo. Prophecy niya. Luwas gagali gagihanot gipang bugnot ang iya bungot. Kag dayon imo makita gipabayan ko sila nga magpakahuya sa akon kag sa pagdupla sa akon guya. Amo na ano nga sa piring ni? Amo na nga salvation is a historical fact. And that historical fact is the history of Christ and the cross. No doctrine, no experience, no Christian dogma can substitute of that historical facts. And every doctrine must be measured
by that historical facts. So, gipabayaan ko sila sa pagpakahuya sa akon kapag dupla sa akon guya. Wow! Di na to, amo ni nga di na to mahimo, hindi na to pabayaan na tao nga. Magdupla-dupla sa aton, magpakuya sa aton. Because Jesus lang, pabayaan niya. Dahil pa din na pagbasa, versikulo 7, pero wala ako nakabatyag sa kahuya. Kung pakahuyan gali kang way kasala, hindi ka gitawag mabalaka. Hindi ka mahuya, kaya huwag kagahin mo sala eh. Palakpakan na ito na ginuusin eh. Oo. Oo. Na. Baka. Isa sa aton utod. Istoryahan na kami. Di lang akong hinambitan ay ang ngalan. Nablis ko. Gibakal niya ang duta. Iya dibilupon, gipugan sa mga tao. Kadto sa mayor, kadto sa barangay captain. Na. Di ang mayor nagsilig, uy ka pumahimos na, gibakal niya. Kadto sa kwan. Daw kwan siya. Daw akusado siya. Pero ang nakanami ilang amon eh. Sa nag-istoryahan na kami, imo makita, uy sa nahuya. Legal na yagi mo eh. Plakpakan na ito na ginuusin eh. Legal ang yagi mo. Pero ang nakapanami amo ni nga pagsiling sa mga tao, nga diin, kung imo nasirhan, basi kung masunog, makuan kami, mapatay kami. Isa ina, amo na isakto. Hindi ko nyo pagpakahuyan sa legal nga aspito kay way kamo mahimo sa akon, kundi ayo kamo kay maluoy ko sa inyo. Plakpakan na ito na ginuusin. Kagdan giabrihan ang dalan. And that is the beauty of gitawag ya, the beauty of gitawag ya Christianity nga ma-apply naton ang mga butang aton natunan. Plakpakan naton na Ginoo sin. Dali mo makita ya, pero wala ako nakabatyag sing kahuya kag buligan ako sang Ginoong Dios. Gani nagpakatig-a lang ako pareho sang bato nga bantiling kay nahibaluan ko na nga hindi ako mahuya. May panahon nga mauabot ang pagsulay. Kinahanglan kagid magpakatig-a subong sa bato nga bantiling. To kay kun hindi maghimo kasi hindi mag-apin ang Dios. Kung ikaw mag-apin si mo ko galingon, di na mag-apin ang Dios eh. Plakpakan na to na Ginoo. Kaya masila nga Ginoo, kasarang ka mag-apin si mo ko galingon eh. Pero kung paapinon mo ang Dios, obligado ang Dios sa pag-apin sa imo. Plakpakan na to na Ginoo. Dayon, padayon ng tadyotay. Malapit sa akon ang Dios. Amuning diferensya sa Misaya kag sa aton eh. Panahon pag-abot sa kabudlayan, daw malayo ang Diyos sa aton. Everybody say amen. Pag-abot sa balatian, daw malayo ang Diyos sa aton. Pag-abot sa problema, daw malayo ang Diyos sa aton. Pero ang hambal sa Biblia, ang sekreto sa Misaya, ang sekreto ni Jesus, nagsiling siya, malapit sa akon ang Diyos nga nagpamatuod nga inosente ako. Plakpakan na ito na Ginoo. Kag dayon, sa pag-akusar sa akon, nagpakita sila kag mag-atubang sa akon. Giakusar siya. Kapila sa taral-tarala, gidala sa kay Herodes, gidala sa kay Pilato, gidala sa high priest, pero imo makita, way siya mationg tong kay may isang upod siya nga hindi na magpabaya siya ang iamay nga Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Sa bersikulo 9, pamatii ang Ginoong Dios amo, pasahon ta, pamatii ang Ginoong Dios, amo ang nagabulig sa akon, sino bala ang makasili nga nakasala ko, mangin pariho sila sa panapton nga nagagabok nga ut-ut sang mga sapat-sapat. Sabi mo lang, anong hambal sa San Juan Kapitulo 7, 45 hangtod sa 46, mabalik ta. Anong hambal? Muna pinakatahom sa aton Ginoo eh. San Juan Kapitulo 7, 45 hangtod sa 46. Sa dakpo na siya. Gusto ko nga basahon. Ang mga gwardiya, karon nagbalik ang mga gwardiya sa templo. Sa mga manugdumala nga mga pari, kag mga parisiyo nga nagsugo sa iya, ila agud dakpon si Jesus.
Sugo. Pag-abot sa mga gwardiya, nagsiling dayon ang nagsugo sila. Nga, wala ninyo siya pagdakpa kag dalon dire. Ang akong sugo sa inyo, dakpon siya kag dalon dire. Pero anong sabat sa mga gwardiya? Versikulo 46. Basahon ta. Nagsiling ang mga gwardiya, karon pagid lang kami nakabati isang tao nga naghambal pareho sadto. Palakpakan nato na Ginoo. Way pa kami kabati. Sukad sa amon pagkatao nga may tao nga naghambal kaangay sina nga tao. Everybody say amen. Nga, because he speak in season. Palakpakan nato na Ginoo. Ito says nga imo makita ang makapatilingala sa tao, hindi lang imo pagbinuhatan, kundi labaw sa tanan ang imo paghambal. Kasubo ba lang nga Kristohanon ka, nagagawa si mo baba, hindi Kristohanon nga hinambalan. Kasubo ba lang nga giluwas ka sa kaluoy, giluwas ka sa grasya, giluwas ka sa gugma, pero nagagawa si mo baba ka, kapait, kaakig, mga pagdumot. Ano kasubo sila? Na nga before we partake, we must ponder sa sini. Ito kay butang ni nga hinulsulan sa aton kabuhi. Butang ni nga bagay gid talupang doon. Hindi bala nga sa katapusan sa aton kabuhi, masiling kita Lord, giintrigar na ko ng akong kabuhi sa imo. Paghambal ang katapusan mo. Hindi balag sa will and testament, imo makita iya, sa dira nga tagumatayo ng isa ka tao, tipuno niya na iya panimalay, kag mamilin-bilin siya paagi sa paghambal. Yes. Anong hambal ni San Pedro? Anong hambal niya? Before we partake. 1 Peter chapter 2, 21 up to 22. Basahon na to. Ang pag-antos ni Kristo para sa aton. Tiyan mo lang eh. Nakuha na ton? Way sa nag-antos sa pagbayad siya sala eh. Way sa sala. Way sa sala. Ang pag-antos niya para sa aton, palapakan naton ang Ginoo. Ano? Basahon naton, ang pag-antos ni Kristo para sa aton. Ang halimbawa nga dapat naton sundon. Halimbawa. Kag ining halimbawa dagit sa paghambal. Sabi mo lang, ako I would to confess with honesty. Hindi ko magpakuno-kuno tungo kay kung kaisa ning magpakuno-kuno ka. Hindi ni maayo kung ikaw anak sa Dios. Ina magpakuno-kuno ka bala nga always imo ginabutangan alibay, excuses to defend yourself. No? Sa Ginoo ya kita ka. Kita ko. Muna nga, even myself, I did not defend myself. Lord, kay balo ka gid may kaluyahon ko sini nga bahin. May mga butang nga ginhambal ko nga wala na ka-encourage sa nagapamati. May mga butang ko nga ginhambal nga nakapaluya sa nagapamati kag nagpigaw ang ila panglantaw sa akong pagkakristohanon. Nagpigaw. Yes. Ano kag amo ini ang katuyuan kung nga gintawag kita, palapakan na ito na gin. Amuni ang katuyuan nga gintawag kita. Gitawag kaagod nga ang magwa sa imubaba, pulong sa kaluoy, pulong sa paghigugma, pulong sa grasya, pulong nga makaayo sa imo isig katao kag makahatag kadayawan sa Dios. Palapakan na ito na gin. O tara, markaya bala ninyo ni?
Kag amo ini ang katuyuan kung nga aging tawag kita agud masunod ta ang kabuhi ni Kristo. Palakpakan nato na Ginoo. Masili ka, imposible masunod. Imposible kung ikaw lang maghimo-himo. Pero kung ang balaan ng Espiritu magabulig sa imo, kaangay kay Kristo Jesus, mahimo mo ni. Palakpakan nato na Ginoo. Kung di ka magbasino-ayon, di ka magsinuplado, hindi ka magpatikal-tikal, hindi ka maghinambog. Kaya kung kaisa mo ni gambal kasing malain to kay sa sunod sa imong tagipuson, may hambog mo. Ako nakita, when I was in the world, when I was as a pastor sa mga Agustilo kag Ramos, gipakilala niya sa akon, panahon to, congressman po eh. When I was sa federasyon, ara ko sa liyos gobernador, pero ako na-diskubrihan naman eh. Hindi nakadiskubre ko. Magtukar ang imo hambog kung ang gitawag nimo kaatubang nubo sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Amo na ko kay isa, kung underdog nimo ang imo gitawag ya kaatubang, magtukar ang imo hambog. Pero kung tistingan mo nga di ang imo kaatubang magadlago nga tao, way kahambog. Palakpakan na to na Ginoo sini. Pero sa Ginoo lain, dagko man lang ang mga tao, gagmay man ang mga tao, way kasing hambog tung kay ang imo ginhambal, naghalin sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ang tawla ni. Agud masunod ang kabuhi ni Kristo. Abi mo lang para sa akon, the topic of the evil and the good. Amo ni pinakabugat na topic eh. Tug kay lost and found nimo. Ano ning lost and found? Ang nadula kang nakita. Ano ning nadula? Ang kaalam sa paghambal. Kag ang nakita da kay Kristo Jesus nga pahambalon ta sa isakto. Palakpakan na to na Ginoo. 22. Anong hambal dere? Wala gid siya nakasala. Kag wala gid nagbutig. Why? Why sala sa paghambal? Dayon, gininsulto siya pero wala gid siya magbalo sa insulto. Ginsilutan siya pero wala gid siya nagpamahog. Kita kung kaisama nimo. Pahugon na ton ang tao. Tawag ng mga dakpon ra sa LTO. May preparasyon nga mga piki nga kon. Dakop ka. I-report ka sa akong tito. Sino tito mo? Congressman. Gali ko siya nakilala sa congressman. Pamahog. Ako tinuntuhan mo. Maka masulayan ka gid. Pero si Jesus wala na mahog eh. Basahon ta. Nagsalig siya sa Dios, tunugon ta. Nagsalig siya sa Dios nga amo ang naghukom sing isakto gid. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ni nga bahin sa aton kabuhi. Amo na nga sa episo bala. Gitudloan kita to speak with season. Episo 4. Basahon na to. Sabi mo lang, para sa akon, dugay-dugay na ako nagpastor, pero ini nga area, pirmi ko ginatudloan sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Pirmi ko ginatudloan sa Ginoo. Muna nga, namangkot ko, sino ang gusto magmalipayon sa Christmas sa itong gitawag ya Huibis? Piti ka damo nagansap. Bisan mamangkot ko karon, sino ang gusto magmalipayon sa Christmas? Puro ansab ni kamot. Anong hambal sa Biblia? Kung gusto ka magmalipayon, kag mag-enjoy sa malawig nga kabuhi, pugni ang imo dila sa paghambal sing malain. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, preparasyon ni sa Christmas, nga will enjoy the celebration of Christmas, kag dayon, pangitaon ta ang kalinong paghidait, kag ikabuhi tani. Anong hambal dre? Sahon na ton? Hindi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isig katao, kag sa nagasinanto sa okasyon, agon makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Palapakan na to na Ginoo. Wow. Amo na nga, as we celebrate this Holy Communion,
Tandaan tagid nga ang tinapay bulong na pagkaon ng tinapay. Ang bino, it is considered as medicine. Pero diri nag-agi sa aton baba. Amo na nga kung magkaon ta singan to Lord. Nag-agi sa akon ang akon pagdumdum sa imo sa pinaka makahalalit nga parte sa akon pagkatao ang akon dila. Kabay Paginoo nga mangin elemento ni sa pagbato sa dako nga pagpakig-away sa paghambal sing maayo pagdayaw para sa imo kag paghambal sing maayo para sa kon si katao.